Sabi ng nakararami, kasal daw ang pinakamasayang araw na pwedeng maganap sa isang babae. Pero habang naglalakad si Jonah patungo sa altar, ay wala siyang ibang maramdaman kung hindi lungkot at pagsisisi dahil sa pagpayag niya sa lintik na kasal na ito. Siya na ata ang pinakatangang babae na pumayag na magpakasal sa isang lalaki dahil sa obligasyon. Napahinto siya sa kanyang naisip at napatitig sa dulo ng altar kung saan naghihintay ang mapapangasawa niya na si Terence Vielo. Matagal na silang magkakilala nito dahil sa kanilang mga magulang at hindi na niya itatanggi na gusto niya ang lalaki noon pa man dahil sa taglay nitong kagwapuhan at bait. Pero matapos niya noong mapagtanto ang agwat ng mga buhay nila, ay agad niya pinigilan ang nararamdaman para sa lalaki. Mahirap lamang si Jonah at ang tanging rason kung bakit sila naging magkakilala ni Terence ay dahil yaya nito ang mama ni Jonah at halos sabay silang lumaki. At dahil stay-in ang mama niya, ay doon na rin siya nanatili sa bahay ng mga Vielo. Kaya naman ngayong naglalakad siya patungo sa altar ay di pa rin nagsisink in sa kanya na ikakasal na siya sa lalaki. Tinatanggap mo ba si Jonah Fernandez na maging kabiyak ng iyong puso sa kasiyahan o kalungkutan? Tanong ng pare. Yes, Father. Simpleng sagot ng lalaki sa pare. Napatingin naman si Jonah sa lalaki. Halatang halata sa boses at asta nito ngayon na parang bored na ito sa nagaganap. Napangiti na lang siya ng mapakla dahil dito. Ikaw, Jonah Madrid, tinatanggap mo ba si Terence Viejo na maging kabiyak ng iyong puso sa hirap man o ginhawa? Yes po, Father. Napapikit siya matapos itong sabihin dahil alam niya na matapos ang kasal na ito ay tuluyan ng magbabago ang buhay niya, maging ni Terence. You may now kiss the bride. Wika ng pare na ikinakaba ni Jonah. Nang makita na palapit na ang muka sa kanya ni Terence, ay napapikit siya. Inaasahan na niya ang pagdapo ng labi nito sa kanya. Subalit daliri nito ang naramdaman niya at inanggulo ng lalaki ang muka nito para magmistulang naghalikan sila. Nang binitawan na siya ng lalaki, ay agad na nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti rin siya sa harap ng mga ito. Subalit agad na nabura ang mga ngiti niya matapos marinig ang ibinulong sa kanya ng lalaki. Tama yan. Ngumiti ka ng pagkatamis-tamis dahil pagtapos ng araw na to, ay sisiguraduhin ko na magiging miserable ang buhay mo sa poder ko. Nagbabanta ang tinig ng lalaki, kaya naman ay kakaibang kaba ang naramdaman ni Jonah ng mga oras na yun. Mag-iisang buwan na nga, simula nang ikasal si Jonah sa lalaki. At sa araw-araw na lumipas, ay ramdam na ramdam niya ang muhi nito sa kanya. Walang araw na hindi siya pinapakitaan ng lalaki ng magaspang na ugali nito. Ibang-iba ang Terence na kilala niya sa Terence na kasama niya sa bahay. Pero hindi naman niya masisisi ang lalaki dahil sino ba naman talaga ang matutuwa kung ang babaeng pinakasalan mo ay ang babaeng naging dahilan kung bakit siya tuluyang iniwan ng babaeng pinakamamahal niya. Napabuga na lamang ng hangin si Jonah nang maisip ito at napahawak sa kanyang tiyan. Gabing-gabi na pero wala pa ang daddy mo, baby. Wika niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kaninang 8:00 pa nga nakapagluto si Jonah ng kanilang hapunan. Hindi naman madalas na sumasabay sa kanya ang lalaki sa pagkain. Pero pinili niya pa rin itong hintayin. At maya-maya lang ay nakarinig na siya ng kotse na paparating. Napangiti siya
at agad na sinalubong ang lalaki. Magandang gabi, Terence. Wika niya sa lalaki. Subalit tila walang narinig ang lalaki at nilampasan lamang siya. Nagtuloy-tuloy ito sa pagpasok sa bahay at didiretsyo na sana sa pangalawang palapag patungo sa kwarto nito. Subalit agad siyang hinawakan ni Jonah sa braso. Nataas ang kilay na napatingin sa kanya ang lalaki, kaya naman ay napabitiw siya dito. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Gusto mo bang kumain? Maingat na wika ni Jonah. Sa itsura ng mukha ng lalaki ay nakikita na niya na hindi siya nito sasabayan sa pagkain. Kaya naman gulat na gulat siya nang magsalita ang lalaki. Magbibihis lang ako. Baritonong wika nito bago nagpatuloy sa pag-akyat. Napangiti naman si Jonah dahil dito at agad na nagtungo sa hapagkainan upang ayusin na ang magiging plato nila. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na ang lalaki. Nakapagpalit na ito ng simpleng t-shirt at short. Pero kahit sa ganong kasuotan lamang ay angat na angat pa rin ang kagandahang lalaki nito. Lagyan na kita ng kanin. Wika sana ni Jonah. Subalit agad siyang pinigilan ni Terence. Kaya ko ang sarili ko. Simpleng saad nito at nagsandok ng pagkain niya. Pagkatapos ay agad na itong kumain. Kaya naman ay nagsandok na rin ng pagkain niya si Jonah. Gustong gusto sana ni Jonah na magsalita at kausapin ang lalaki. Lalo na at bihira niya lamang ito na makasabay sa pagkain. Subalit mas pinili na lamang niya na manahimik dahil baka mainis lang sa kanya ito. Subalit sa paglipas nga ng ilang minuto ay biglang tumikhim ang lalaki. Kaya naman ay napatingin siya dito. Kailangan natin pumunta bukas sa isang party. My mom asked me na i-represent sila since hindi sila makakapunta. Anong party yon? Tanong naman ni Jonah. It's like an auction. Bukas na agad? Pero wala pa kasi akong damit. Nagpabili na ako sa sekretary ko, kaya ang kailangan mo na lang gawin ay ang sumama sa akin sa event. And most importantly, huwag akong ipahiya. So fix yourself tomorrow. Ayokong mapahiya sa mga tao doon. Nagbabanta ang tinig nito, kaya naman ay napatango na lamang si Jonah. Nang matapos ang lalaki sa pagkain, ay agad na itong bumalik sa kanyang kwarto. Kaya naiwan naman si Jonah na agad ding nagligpit ng mga pinagkainan. Kinabukasan ay pumasok pa rin si Jonah sa paaralan niya dahil gabi pa naman ang party. May exam kasi sila ngayon, kaya hindi pwedeng hindi siya pumasok. Third year college na siya sa kursong nursing. Kaya naman ay nanghinayang siya kung hihinto siya gaya ng suhestyon sa kanya ng mga magulang ni Terence dahil baka daw mahirapan siya sa pagbubuntis. Pero hindi pumayag si Jonah at ipinaglaban niya pati kay Terence na kakayanin niyang pagsabayin ang pag-aaral at pagbubuntis. Subalit na pagkasunduan na kung hindi na niya kaya ay hihinto siya. Mag-6 na buwan na ang tiyan niya, kaya naman ay nag-aalala na ang mga magulang niya at ni Terence sa kalagayan niya. Pero naisip kasi niya na kung hihinto siya, ay mas makakaramdam lang siya ng pagkabagot. Oh, good morning, Jonah. Halika, tulungan na kita dyan sa bitbit mo. Bati sa kanya ng kaibigan niyang si Clark. Salamat. Kanina ka pa ba dito? Wika niya naman sa kaibigan. Oo. Hinihintay talaga kita para sabay na tayo pumunta sa class natin. Naku, ang sweet naman. Tukso naman ni Jonah sa lalaki. Huwag kang maingay dyan. Halika na, dahil baka late na tayo. Wika naman ng lalaki at marahan na siyang hinila. Naging mabilis ang paglipas ng oras ni Jonah habang nasa campus siya. 5 magkakasunod na class
ang meron sila ngayon. Kaya naman ay halos 5:00 na sila natapos. Nag-aabang na ngayon ng masasakyan si Jonah. Subalit bigla naman siyang hinintuan ng isang sasakyan. Nahula niya ay sa kaibigan niyang si Clark. "Halika na, Jonah, hatid na kita." "Naku, wag na. Maghihintay na lang ako ng taxi." "Sige ka, pag di ka pa pumayag, magtatampo talaga ako." Nakangusong wika nito. Kaya naman ay napatawa si Jonah bago sumakay sa sasakyan nito. "Kulit mo rin talaga no?" Natatawang wika niya. "O halika na, dahil may event pa kami na pupuntahan mamayang 8. "Kasama mo sa Terence?" Tanong nito sa kanya. Oo. Kami kasi ang pinapapunta ng parents niya doon." Napatangu-tangu ang lalaki sa kanya. Medyo natahimik ito, subalit maya-maya ay muling nagsalita. "Tinatrato ka ba niya ng maayos?" Tila nag-aalala na naman ito sa kanya. "Ha? Ano namang klaseng tanong yan?" Natatawang turan ni Jonah. "Jonah, alam kong alam mo ang tinutukoy ko." Natahimik si Jonah dahil sa sinabi ng lalaki. "Kasalanan ko naman kung bakit medyo ilap sa akin si Terence. Kaya okay lang." Nakayukong wika ni Jonah. "Hindi mo yun kasalanan, Jonah. Ano yun sa tingin mo ba? Mabubuo ang anak niyo kung hindi kanya pinakailaman?" Naiinis na turan ni Clark. "Pero kasi ako ang nasa matinong pag-iisip nun. Tapos siya lasing. Kaya kung tumanggi ako, hindi sana nangyari ang lahat." "Jonah, Clark, ayos lang talaga ako. Pero kapag hindi ko na kaya, bibitaw naman ako eh." Napahinga ng malalim ang lalaki bago nagsalita. "Basta tandaan mo, kung dumating man ang panahon na bibitaw ka, nandito lang ako. Handa kitang samahan na takasan ng lahat." "Salamat, Clark. Nandito na pala tayo. Sige na, bababa na ako." Agad na bumaba si Jonah sa sasakyan. Subalit bumaba rin sa sasakyan si Clark at tinawag ang babae na nakapasok na sa gate. "Jonah, sandali." Tawag nito, kaya agad naman na napalingon ang babae. "Naiwan mo ang phone mo." Muling wika ni Clark bago inabot ang cellphone sa babae. "Salamat." "Sige, mauna na ako Basta tandaan mo ang sinabi ko Wika ng lalaki bago bumeso kay Jonah at umalis. Kumaway na muna siya sa sasakyan bago nagmamadaling pumasok ng bahay. Subalit bago pa man siya makapasok ay nakasalubong niya si Terence. Iritado ang mukha nito. "Terence, ang aga mo yata. Di ba mamayang gabi pa naman ang party? 6:00 pa lang." Nagtatakang wika ni Jonah. "Kaya ba gustong-gusto mo pa rin pumasok sa paaralan kahit nabuntis ka para lumande?" Maanghang na wika nito. Nagugulat naman na tumingin si Jonah sa lalaki. "Anong ibig mong sabihin?" Napangisi ang lalaki at masamang tinignan ang babae. "Talaga bang maang-maangan ka pa? Kitang-kita ng mata ko na hinalikan ka ng lalaking yon. Ano San ba kayong dalawa umabot? Sa cheap na motel ba? Nilasing mo rin ba siya bago mo binigay ang sarili mo? Hindi ka na nahiya? Buntis ka na at lahat pero parang nangangati ka pa rin sa Hindi na natapos pa ni Terence ang kanyang sasabihin dahil lumagapak na ang palad ni Jonah sa pisngi nito. "May kasalanan ako sa'yo pero wala ka pa rin karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Aksidente mo akong nabuntis pero sino ka para insultuhin ang pagiging babae ko? Akala mo ba ikaw lang nagsisisi? Pues para ipaalam ko sa'yo, sising-sisi ako sa lahat ng nangyari. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat, hinding-hindi ko nahahayaan na muling mag-cross ang landas natin." Wika ni Jonah bago dali-daling umakyat ng kaniyang kwarto. Iniyak lang ni Jonah ang sakit na nararamdaman niya. Ito ang unang pagkakataon na napagsalitaan niya ang asawa ng ganon.
Masyado siyang nasaktan sa mga binitawan nitong salita at na-realize niya na kahit ano pala ang gawin niya, patuloy pa rin siyang kamumuhian ng lalaki. Pagkatapos ng 1.5 oras, ay tapos nang mag-ayos si Jonah para sa auction na pupuntahan nila. Isang loose elegant dress ang binili sa kanya ng lalaki. Kulay dark brown ito na bumagay sa kaputian ni Jonah. Medyo mababa din ang neckline ng damit, kaya naman ay medyo kita ang kaunting parte ng kanyang dibdib. Inilugay lang ni Jonah ang kanyang buhok na bumagay naman sa overlook niya tonight. Nahinga ng malalim si Jonah bago tuluyang lumabas sa kanyang kwarto at nagulat pa nga siya nang makita ang kakatok din sana na si Terence sa kwarto niya. Saglit ito na napatitig sa kanya bago nag-iwas ng tingin. Tumikhim ito bago nagsalita. "Let's go." Wika nito. Hindi na nga sumagot si Jonah at nauna na maglakad pagbaba ng hagdan. Agad naman na sumunod sa kanya ang lalaki at inalok ang kamay nito na siyang ipinagtaka ni Jonah. Hindi naman ito normally ginagawa ng lalaki, kaya marahil ay guilty lamang ito sa mga nasabi nito sa kanya kanina. "Kaya ko ang sarili ko," wika ni Jonah. Napayuko na lang ang lalaki at mabagal na naglakad kasunod ni Jonah. Pinagbuksan siya nito ng pinto pero hindi na ito pinansin pa ni Jonah at agad na lang na sumakay sa kotse. May driver sila ngayon, kaya naman ay pareho silang nakaupo sa likurang bahagi. Maluwag naman sa likod, kaya naman ay umusod si Jonah palayo kay Terence nang sumakay ito. Sa bintana na lamang itinutok ni Jonah ang mga mata niya habang nasa biyahe. Subalit napalingon siya sa lalaki nang umusod ito palapit sa kanya. "Anong ginagawa mo?" Walang ganang tanong niya dito. "Nothing," baritonong wika nito. Kaya naman ay muli na lamang na tumitig si Jonah sa labas ng bintana upang tuluyang ignorahin ang lalaki. Mahigit 30 minuto lamang ang itinagal ng biyahe patungo sa venue ng event at nang makarating sila ay may mga reporters na naghihintay sa labas ng venue. Naunang bumaba si Terence ng sasakyan, kaya naman ay napabugan na muna ng hangin si Jonah bago sumunod sa lalaki. Kilala ang pamilya ni Terence at tanyag din ang lalaki sa sektor ng mga negosyante, kaya naman ay hindi na nagtataka si Jonah na agad na pinagkaguluhan ng mga reporters ang lalaki. Mabuti na lamang ay hindi siya napansin ng mga ito, kaya naman ay malaya siyang nakapasok sa venue. Pagkapasok niya, ay agad na may nag-assist sa table number niya, kaya naman ay agad din siyang nakaupo. May mga inililibot na inumin ang mga waiter doon, kaya naman ay kumuha si Jonah ng inumin niyang juice. May nagbigay rin sa kanya ng appetizer, kaya naman ay yun na muna ang pinagkaabalahan niya. Kinuha niya rin muna ang phone niya para sana mag-check ng messages, pero agad na bumungad sa kanya ay ang interview ngayon ng mga reporters kay Terence. "Natutuwa kami na makita ka ngayon sa event na to, Mr. Vielo. Wala ka bang kasamang date ngayon?" Tanong ng isang reporter sa kanya. Nagpalinga-linga naman si Terence sa tabi niya. Tila may hinahanap. Subalit nang wala siyang makita, ay agad na sinagot ang mga reporters. "Actually, yes, may kasama ko. But I think, nauna na siya sa loob." "Sino po ang kasama niyo? Siya na ba ang bagong girlfriend ng isang Terence Vielo?" Naiintrigang wika ng baklang reporter. No, she's my secretary. I need her to be here because there might be an investor that might want to book an appointment to me." Nakangiting wika ng lalaki. Yan ang laman ng video na napanood ni Jonah sa Facebook. Marami na itong shares at reaction
na ang kadalasang caption ay, "Yun o, sekretary lang pala ang kasama. Akala ko, madudurog na ang aking puso." Agad na tinago ni Jonah ang kanyang cellphone nang matapos ang video. Di niya alam kung ano ba ang nararamdaman niya ngayon. Naiinis siya, nagagalit, pero mas lamang ang nararamdaman niyang awa sa sarili. Hindi naman kasi alam ng mga tao na kasal na si Terence. Itinago lang ito ng pamilya niya dahil ito ang gusto ni Terence. Napangiti na lamang ng mapakla si Jonah. "Ano pa nga bang aasahan mo, Jonah? Ayaw sa'yo ni Terence. Kaya syempre, ikinakahiya niya na ikaw ang asawa niya." Bulong ni Jonah habang pinipigilan ang pagtulo ng luha niya. Nang lumingon siya kalaunan ay nakita na niya ang papasok na si Terence. Nakita rin siya nito. Inaasahan niya na sa katabi niya uupo ang lalaki, kaya naman ay nakaramdam siya ng panlulumo nang makita na inescort ito sa ibang lamesa kasama ang mga kilalang businessman. Nagsimula na ang event at nakaramdam na si Jonah ng pagkabagot at pagkailang, lalo na dahil kanina pa siya tinitignan ng mga tao na kasama niya sa mesa. Halos lahat ng mga ito ay pailalim kung tumingin na para bang hinuhusgahan na ang buong pagkatao niya. Kaya naman nang nasa kalagitnaan na ang event ay nagpasya na siyang tumayo at umalis sa venue at magpahinga na lamang sa bahay. Subalit nang makatayo na siya at maglalakad na, ay bigla siyang nabangga ng isang waiter na maraming dalang drinks. Natapon at nabasag ang lahat ng baso, kaya naman ay nawalan ng balanse si Jonah at natumba siya sa may mesa kung nasaan ang buffet. Kaya naman ay natapon ang lahat ng ito. Nakaupo ngayon sa sahig si Jonah, puno na ng mga ulam at inumin ang damit niya. Napaangat siya ng tingin. Halos lahat ng mga tao na naroon ay nakatingin sa kanya at nagbubulungan. Sino ba yan? Nagkalat pa talaga dito? Nakakahiya naman. Isa yan sa bulungan na narinig niya. Halos hindi makagalaw si Jonah sa kinasasadlakan niya. Subalit para man lang iligtas ang kaunting dignidad niya, ay agad na siyang tumayo. "Pasensya na po. Pasensya na hindi ko sinasadya." Wika niya habang inililibot ang tingin. Nagtagpo ang tingin nila ni Terence. Disappointed siyang tinignan ng lalaki at napapailing din. Kaya naman ay hindi na kinaya pa ni Jonah at agad na siyang tumakbo palabas. Hindi alam ni Jonah kung nasaan ang sasakyang sinakyan nila kanina. Kaya naman ay nagdesisyon na siya na mag-abang na lang sana ng taxi. Kaya lamang ay biglang bumuhos ang ulan. Kaya naman ay basang-basa na siya doon. Napaupo na lamang si Jonah habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Napaangat siya ng tingin matapos makarinig ng busina. Masyadong maliwanag, kaya naman nahirapan siyang makita ang lalaki na papalapit sa kanya. "Bakit ka nagpapaulan? Baka magkasakit ka sa ginagawa mo, Jonah." Marahan at tila naiinis na wika ng lalaki. "Clark?" Nauutal at naiiyak na wika ni Jonah. "Halika, pumasok ka sa loob ng kotse." Marahan na wika nito at inalalayan si Jonah. Pero bago pa man niya tuluyang maisakay si Jonah, ay bigla ding bumusina ang isang sasakyan. Huminto ito sa kabilang bahagi at agad na bumaba ang sakay nito. "Saan mo dadalhin si Jonah?" Tila naiinis na turan ni Terence at hinawakan ang braso ni Jonah na handa ng hilahin. "Alam mo, kupal ka." Malakas na turan ni Clark at agad na sinuntok si Terence. "What the? Ano bang problema mo?" Wika naman ni Terence at agad na ginantihan ang lalaki. "Ikaw ang problema ko. Kung hindi mo kayang mahalin ang asawa mo, pakiusap naman. Irespeto at tratuhin mo naman ng maayos.
At alam mo kung ano ang pinakadapat mong gawin? Iwanan mo na lang siya. Ipaubaya sa taong nagmamahal sa kanya ng tunay at pahahalagahan siya. Naiinis na wika ni Clark. Sino ka para sabihin yan? Naiinis na tura ni Terence. Subalit agad siyang pinutol ni Jonah. Gusto ko nang magpahinga. Halika na, Clark. Seryosong wika ni Jonah. Jonah, what do you mean? Sasama ka sa lalaking yan? Naguguluhan at nauutal na wika ni Terence. Halika na, Clark. Ulit ni Jonah. Agad naman siyang sinunod ni Clark. Inalalayan siya nito at pinapasok sa sasakyan. Muli namang napalingon si Jonah nang tawagin siya ni Terence. Jonah, please. Huwag kang sumama sa kanya. Wika ng lalaki sa nakikiusap na tono. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Terence ng ganon. Pero ipinagsawalang bahala na lang yon ni Jonah at sumakay na sa sasakyan. Nanatiling nakatayo sa gitna ng ulan si Terence habang ang sasakyan naman kung nasaan si Jonah ay tuluyan ng umandar. Napaluha na lamang si Jonah sa biyahe habang nag-aalala siyang sinusulyapan si Clark. San kita ihahatid, Jonah? Tanong naman ng lalaki kalaunan. Kahit saan, basta wag lang sa bahay o sa bahay namin. Ayoko na mag-alala si mama sa akin. Tumango na lamang si Clark at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Makalipas ang 1 oras ay huminto na ang sasakyan. Nakatulog si Jonah, kaya naman ay ginising na siya ni Clark. Jonah, nandito na tayo. Malumanay na wika ng lalaki. Napamulat naman ng mata si Jonah at marahan na nagunat. Dito na muna kita dinala sa bahay ko. Huwag kang mag-alala, ako lang naman ang nakatira dito. Wika ng lalaki. Salamat, Clark. Nakakahiya sa'yo. Naabala pa kita. Wala yun. Pero halika na dahil kailangan mo nang magpalit. Dahil masyado ka nang babad sa basa mong damit. Baka magkasakit ka. Agad silang bumaba sa sasakyan at pumasok sa bahay. Inihatid ni Clark si Jonah sa isa sa mga guest room doon at binigyan din ng damit bago ito nagtungo sa sariling kwarto. Habang naliligo si Jonah ay nagbalik sa kanya ang mga nangyari kanina. Kung paano siya itanggi, pabayaan at ikahiya ng sariling asawa. Nangilid ang mga luha niya, kasabay ng pag-agos ng mainit na tubig mula sa shower. Inabot ng 1 oras sa pagbababad si Jonah sa tubig at sa buong oras na yon ay pinag-isipan na ni Jonah ang lahat. Nang makalabas siya sa banyo, ay naroon na si Clark sa silid. Hinihintay siya. Kanina ka pa ba? Pasensya na, natagalan ako. Ayos lang. Kakarating ko lang naman dito. Halika, alam kong gutom ka na. Naghanda ako ng makakain natin. Agad silang bumaba, patungong kusina. Mayroon na ngang mga pagkain doon. Galing sa mamahaling resto, ang pagkain. At tinitignan pa lang nga niya ay natatakam na siya. Kaya naman ay agad na siyang naupo at nagsimulang kumain. Napangiti naman si Clark dahil dito. Uy, kain ka na. Yaya naman ni Jonah sa kaibigan. Makita lang kita, parang busog na rin ako sa tako mong kumain. Natatawang wika ni Clark. Natawa naman si Jonah sa sinabi ng lalaki. Ngunit pinagpatuloy lang niya ang pagkain. Nang matapos sa pagkain, ay muling nagsalita. Anong plano mo ngayon, Jonah? Matulog? Simpleng saad ni Jonah habang pinipilit na tumawa. Alam mo ang ibig kong sabihin. Natahimik si Jonah dahil dito. Sa totoo lang, ay kanina pa niya ito pinag-isipan. Kaya naman ay desidido na siya sa gagawin. Gusto ko na siyang iwan. Seryosong wika ni Jonah. Natigilan naman si Clark
Matapos marinig ang sinabi ni Jonah, napaayos siya ng upo bago nagsalita. Alam ko na mahirap na desisyon to para sa'yo. Pero masaya ako na finally, pipiliin mo na ang sarili mo. Nakangiting wika ng lalaki. Pero natatakot ako, Clark. Natatakot ako kung kaya ko ba na palakihin ang anak ko ng mag-isa. Alam mo, isa siya sa rason kung bakit pumayag ako na magpakasal kay Terence, kasi ayaw ko na magaya sana sa akin ang anak ko na walang kumpletong pamilya. Ayaw ko sana na maramdaman niya ang mga naramdaman ko noon. Pero mapaglaro ata talaga ang tadhana dahil sa huli, magagaya din siya sa akin. Malungkot na pahayag ni Jonah. Marahan na hinawakan ng lalaki ang kamay ni Jonah, kaya naman ay napatingin siya dito. Handa kong panindigan ng bata, Jonah. Hindi ka na dapat matakot pa na mag-isa. Pwede tayong lumayo dito para hindi kayo guluhin ng gagong Terence na yon. Handa kong iwan ang lahat para sa'yo. Napaluha si Jonah sa sinabi ng lalaki. Salamat, Clark. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Pero hindi mo kailangang gawin yon. Ayaw ko na pati buhay mo masira ko. Pinasok ko ang gulong ito, kaya dapat lang na panindigan ko to. Alam ko naman na di mo tatanggapin ang alok ko, pero nagbabaka sakali lang ako. Pero lagi mong tandaan na laging bukas ang alok ko na yun sa'yo. Isang sabi mo lang, handa kong iwan ang lahat. Salamat. Marahan na wika ni Jonah. Agad na nagpahinga si Jonah sa araw na yon. Kaya naman kinabukasan ay maaga siya nagising. Sadyang inagahan niya para makaalis din siya ng maaga at hindi nahatirin pa ng kaibigan. Kinakabahan din si Jonah na baka magpang-abot pa sina Terence at Clark kapag hinatid siya nito. Agad din naman na nakarating si Jonah sa bahay ni Terence. Buti na lamang talaga at may natira pa siyang pera sa sling bag niya. Damit na ni Clark ang suot niya dahil nakakahiya naman na ang damit niya kagabi ang gamitin niya pa uwi. Wala ang guard sa usual na kinatatayuan nito, kaya nagtaka si Jonah. Nang tuluyan na siyang makapasok ng bahay, ay aakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang makarinig siya ng baritonong boses. Bakit ngayon ka lang? Seryoso ang boses na gamit nito. Napalingon si Jonah sa kinaroroonan nito. Magulo ang buhok nito at parehong damit pa rin ang suot nito. Kumunot ang noo ni Jonah matapos ma-realize na natuyuan na ito ng tubig ulan simula pa kagabi. Maitim din ang ilalim ng mata ng lalaki na mas lalong nagdala ng kalituhan sa babae. Marami mang tanong ang gustong isatinig ni Jonah ay ipinagsawalang bahala niya na lang ito at tutuloy na sana sa pag-akyat sa hagdan. Subalit agad na nakalapit sa kanya ang lalaki at nahawakan nito ang braso niya. Kinakausap pa kita, kaya wag mo akong tinatalikuran, Jonah. Medyo tumaas ang boses ng lalaki, kaya naman ay marahan na napaatras si Jonah. Ano bang gusto mo? Hindi ba't gusto mo naman na ganito tayo? Walang pakialamanan? O ngayon ginagawa ko na, diba? Kaya ano pa gusto mo? Sumusunod na ako sa lintik na kontratang ginawa mo. Matapang na wika ni Jonah sa lalaki. Huwag mo akong pahirapan ng ganito, Jonah. Ako pa ngayon na nagpapahirap sa'yo. Ayos ka naman. Eh kung pahirap na to sa'yo, anong tawag mo sa ginagawa mo sa akin? Alam mo, tanggap ko naman na kasalanan ko ang lahat kung bakit ako nabuntis. Oo, kasalanan ko. Sinamahan kita nung lugmok na lugmok ka dahil sa pagtanggi ng girlfriend mo na magpakasal sa'yo. Kasalanan ko na noong lasing na lasing ka at hinalikan mo ako, ay agad naman akong gumanti at ipinaubaya ang sarili ko sa'yo. Malandi kasi ako, diba? Malandi ako gaya ng sinasabi mo sa akin. Kaya para matapos na ang lahat ng to, aalis na ako dito sa lintik na bahay mo at magpapasa na rin ako ng petition for annulment.
Mahabang litanya ni Jonah. What? Hindi mo ako pwedeng iwan, Jonah. Nasa kontrata natin na walang magpa-file ng annulment hanggat hindi pa tayo nag-iisang taon. Nauutal na wika ni Terence. Kakikitaan din ng takot ang mata nito na agad na inignora ni Jonah. Oo nga pala. Kailangan na huwag tayo maghiwalay ng 1 taon dahil sa mana mo. 2 buwan na lang naman, di ba? So okay, huwag kang mag-alala. Makukuha mo pa rin ang mana mo. Dahil petition pa lang naman at mahaba ang proseso nun. Kaya for sure, aabutin muna tayo ng ilang buwan bago tuluyang mapawalang bisa ang kasal natin. Bakit bigla kang magpapaanal? Dahil ba sa lalaking yun? Wala ka nang pakialam doon, Terence. Wika ni Jonah at muling hahakbang palayo sa lalaki. Subalit napatigil siya matapos nitong magsalita muli. Paano kung sabihin ko sa iyong mahal na kita? Iiwan mo pa rin ba ako? Umaasang wika ni Terence. Napangiti ng malungkot si Jonah. Paano kung sabihin ko rin sa'yo na huli na ang pagmamahal mo? Napagod na akong mahalin ka. Malinaw at marahang saad ni Jonah. Naghintay pa sana si Jonah nang sasabihin ng lalaki. Subalit ang tanging narinig niya ay kalabog, kaya naman ay napalingon siya dito. Nanlaki ang mata niya matapos makitang nawalan ng malay ang lalaki. Agad niya itong nilapitan at hinawakan. Nang dumapo ang kamay niya sa balat nito, ay kumpirmadong inaapoy ito ng lagnat. Malaki na ang tiyan ni Jonah, kaya naman ay sobra siyang nahirapan na angatin ang lalaki. Kaya naman ay tinawag na muna niya ang kababalik pa lang na guard upang dalhin ang lalaki sa kwarto nito. Nagdadalawang isip si Jonah na asikasuhin ang lalaki, subalit naisip niya na sobrang sama naman niya ata kung pababayaan niya lang ito sa ganung kondisyon. Pinunasan niya ng bimpo ang lalaki at pinalitan ng damit. Hinayaan na lamang niya na magpahinga ang lalaki at hinintay ito na magising. Subalit lumipas na ang halos magdadalawang oras ay hindi pa rin nagising ang lalaki. Kaya naman ay nakatulog na sa upuan si Jonah habang nakaunan sa kama ng lalaki. Napasarap ang tulog ni Jonah at sa pagmulat nga niya ng mata ay nakahiga na siya sa kama katabi ang lalaki. Agad na napatayo si Jonah at napatingin sa gising ng si Terence. Halata sa mukha nito na nanghihina pa ito. I transfer you sa bed para maging maayos ang tulog mo kanina. Nanghihinang wika ni Terence. Napahinga ng malalim si Jonah. Kailangan mo nang uminom ng gamot, kaya kumain ka na muna. Nagluto ako kanina ng lugaw, pero malamig na kaya iinitin ko muna. Seryosong wika ni Jonah at marahan na itong tumayo, subalit agad na hinawakan ni Terence ang kamay niya. Wag na, okay lang naman sa akin yan. Subuan na muna kita para madali kang makakain. Wika naman kalaunan ni Jonah at sinimulan na nga na subuan ang lalaki. At habang sinusubuan nga ni Jonah ang lalaki ay nakatitig lang ito sa kanya. Ipinagsawalang bahala na lang ito ni Jonah hanggang sa napainom na niya ito ng gamot. Natapon lang ng kaunti ang tubig mula sa labi ng lalaki. Kaya naman ay agad itong pinunasan ni Jonah gamit ang sariling kamay na agad na nahawakan ni Terence habang nasa mukha niya. Aalisin na sana ni Jonah ang kamay niya, subalit hinigpitan ito ni Terence. Nakapikit ang mata ng lalaki na para bang dinadama ang init na nagmumula sa kamay ng babae. Terence, saway ni Jonah habang pinipilit tanggalin ang kamay niya roon. I'm sorry for everything, Jonah. Di ako naging mabuting asawa sa'yo. I treated you na parang isang basura. At ngayong unti-unti ko nang nararamdaman na mahal kita. Tsaka ka naman napagod na mahalin ako. Jonah, please.
Sabihin mo sa akin na may chance pa. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Nanghihinang pakiusap ng lalaki. Siguro, kung ang dating Jonah ang sasabihan mo niyan, magkukumahog siya para yakapin ka. Pero kasi, wala na ang Jonah yun, Terence. Alam mo bang, bata pa lang kayo, mahal na mahal ka na niya. Masaya siya sa tuwing nakikita ka niya sa araw-araw. Kahit na madalas ay sungitan mo siya. Sabay tayong lumaki. Pero alam na alam ko kung gaano kalayo ang estado natin. Kaya siguro, marupok ako sa'yo ng gabing may nangyari sa atin. Kaya ako pumayag dahil mahal na mahal kita. Pero tama nga ang sinasabi ng iba na lahat ng bagay may hangganan. Kagaya ng puso ko. Napagod na mahalin ka at magtiis sa'yo. Malungkot na pahayag niya. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Jonah. Isang pagkakataon na lang para mapakita ko sa'yo na mahal kita. Para mapatunayan ko sa'yo. Terence, nahihirapan naman naturan ni Jonah. Please, I'll do everything, Jonah. Babawi ako. Naluluhang wika nito. Napahinga ng malalim si Jonah matapos itong sabihin ng lalaki. 2 buwan. 2 buwan ang ibibigay ko sa iyo, Terence. Pero hindi yun tsansa para patunayan ang sarili mo sa akin. Mananatili ako dito sa bahay mo sa loob ng 2 buwan para hindi mag-isip ang pamilya mo na maghihiwalay na tayo. Pagkatapos ng 2 buwan, aalis na ako rito. Dahil sigurado naman ako na nailipat na sa iyo ang mana mo, right? Jonah, hindi to tungkol sa mana. Ang gusto kong malaman ay kung paano na tayo. Wala namang tayo. Simula pa noon, Terence, di ba? Hindi tayo magkaibigan. At mas lalong pinakasalan mo lang ako nang dahil sa nabuntis mo ko. Jonah. Mahinang wika ni Terence, pero muli siyang pinutol ni Jonah. Kung tungkol naman to sa sinasabi mo na mahal mo ko, hindi ko kayang paniwalaan yan. Marahil nararamdaman mo lang yan. Dahil syempre, masakit sa ego mo na malaman na ako ang gustong mang-iwan sa'yo. Mawawala din yan. Malungkot na saad niya. Paano kita mapapaniwala sa nararamdaman ko? Paano ko mapaparamdam sa'yo na totoo ang nararamdaman ko? Ngumiti na lamang ng matamis si Jonah bago tumayo sa inuupuan niya. Dinungaw niya si Terence. Magpahinga ka na para maging maayos na ang pakiramdam mo. Wika ni Jonah bago ito lumabas ng kwarto ng lalaki at nagtungo sa kanyang kwarto. Pagpasok niya roon ay agad siyang nahiga sa kanyang kama. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa mga nangyari kanina lamang. Gabi na nang magising si Jonah. Naalala niya ang lalaki at ang kalagayan nito. Kaya naman ay muli niya itong pinuntahan sa kwarto. Subalit nagtaka siya na wala roon ang lalaki. Kaya naman ay agad siyang bumaba upang hanapin ito. Nang makarating siya sa sala, ay nakaamoy siya ng nilulutong adobo. Nakahahali na ang amoy nito. Kaya naman ay napapunta si Jonah sa kusina. At doon nga niya nakita ang lalaki na abala sa pagluluto. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Jonah. Nakatalikod at abalang-abala ang lalaki sa pagluluto. Kaya naman ay nagulat ito dahil sa biglaang pagsasalita ni Jonah. Humarap ito sa kanya habang nasa kamay ang isang lalagyan na naglalaman ng umuusok pang chicken adobo. Matamis itong ngumiti. Nagluto ako ng ulam natin. Tara, kain tayo. Tatanggi na sana siya, subalit biglang tumunog ang tiyan niya na siguradong narinig ng lalaki. Halika na, nahanda ko na ang mga pinggan sa lamesa. Siguradong gutom na rin si baby. Kaya naman ay wala nang nagawa pa si Jonah kung hindi ang maglakad patungong dining table at maupo sa upuan kung saan may nakalagay na plato. Kukuha na sana si Jonah ng kanin.
Subalit laking gulat niya na ang lalaki na mismo ang naglagay ng kanin at ulam sa plato niya. Nang matapos ay sarili namang pinggan nito ang nilagyan. Napatitig si Jonah sa plato niya. Ito ang unang beses na pinagsilbihan siya ng lalaki. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Pagkaraan ay tanong ni Jonah sa lalaki. Oo. Maayos-ayos na ang pakiramdam ko. Hindi ka na sana nagluto pa. Dapat sinabihan mo na lang ako para ako ang nagluto. Baka mabinat ka pa niyan. Ayos lang naman ako. Tsaka gusto ko talaga na ipagluto ka. Para man lang makabawi ako sa ginawa mong pag-aalaga sa akin kanina. Marahan na wika ng lalaki habang titig na titig sa babae. Hindi mo naman kailangan na gawin pa ang mga to, Terence. Akala ko ba malinaw na sa'yo ang lahat? Seryosong wika ni Jonah habang nakatingin ng diretso sa lalaki. Alam ko, pero ito lang sana ang hiling ko na sana ay hayaan mo ko na alagaan ko kayo ni baby natin habang nandito kayo kasama ko. Hindi na nagsalita pa si Jonah at nagpatuloy na lang sa pagkain. Subalit agad silang napahinto nang makarinig ng doorbell sa labas. Nauna na tumayo si Terence at pumunta sa pinto. Sumunod din si Jonah sa lalaki para tignan kung sino ba ang bisita. Nang tuluyan nang nabuksan ang pinto, ay parehong nagulat sina Jonah at Terence matapos bumungad ng mga magulang ni Terence. Ma'am, Dad, anong ginagawa niyo dito? Wika ni Terence. Ganyan ba dapat ang bungad mo sa akin, iho? Hindi mo man lang yayakapin ng mami? Tila nagtatampo na saad ng mama nito. Kaya naman ay agad na niyakap ng lalaki ang mama nito at tinanguan ang ama nito. At bilang pagbibigay galang ni Jonah, ay bineso niya ang matandang babae at niyakap naman ang matandang lalaki. Bakit biglaan naman yata ang pagpunta niyo dito, ma'am? Dapat nagsabi man lang kayo sa akin para nakapaghanda kami. Wika ni Terence nang nasa dining table sila. Of course, gusto namin kayong surpresahin ni Jonah. At isa pa, namimiss ko na rin kayong dalawa. Hindi na kayo dumadalaw sa bahay. Nagtatampong saad ng ginang. Kahit na, dapat nagsasabi pa rin kayo. Sagot naman ni Terence. Fine. Next time magsasabi na kami. Anyway, iha, kamusta naman ang pagbubuntis mo? Nahihirapan ka ba? Nag-aalalang tura ng ginang. Dahil malaki na po yung tiyan ko. Madalas na sumasakit yung balakang ko, ma. Tsaka lagi na rin ako nagsusuka tuwing umaga. Pero base sa mga nabasa ko, normal lang naman daw po yung ganon. Kaya po nag-decide ako na huminto na muna ako sa pagpasok ko. Lalo na dahil mabilis na akong mapagod tsaka kapusin ng hininga. Kaya para mas safe sa amin ni baby, ay mananatili na lang muna ako dito sa bahay po. Ganun ba? Naku, ganyan na ganyan din ako kay Terence noon. Kaya nga complete bed rest ako noon. Kasi mas maselan talaga ang naging pagbubuntis ko sa kanya. Sa mga pagkain ba, iha? Maselan ka ba sa pagkain mo ngayon? Hindi naman po, ma. Pero nahihilig po ako noong nakaraan sa matatamis tsaka sa bagoong na maraming sili. Medyo natatawang wika ni Jonah. Oh, saan ba nakakabili noon? Para magpabili ako mamaya para maihatid dito. Interesadong tanong ng ginang. Naku, wag na po. Yung kaibigan ko po kasi na si Clark. Lagi naman yung nagdadala nun dito. Kasi malapit sa kanila yung store na gustong gusto ko ang bagoong. Mabuti naman. Pero bukas magpapadala ko dito ng mga prutas. Tsaka vitamins, ha? Kasi may sinabi sa akin ang mga amiga ko. May narekomenda silang mga prutas at vitamins na maganda daw sa buntis. Salamat po, ma. You are always welcome, dear. Nga pala, dito kami matutulog ng daddy nyo, ha? What? Gulat na tanong ni Terence
sa mga ito. Why? Bawal ba? Nagtatakang tanong nito, sabay tingin kay Jonah. Kaya naman ay napilitan na sumagot si Jonah. Wala naman pong problema, ma. Maayos naman at nalinis ko na po yung kwarto nyo dito. Kaya lagi po kayong welcome. Buti pa to si Jonah at very welcoming sa amin. Samantalang ikaw, Terence, parang ayaw mo kami dito, ha? Kritikal na tanong ng ginang. Hindi naman sa ganun, ma. Nabigla lang ako. Natapos na nga sila ni Jonah sa pagkain. Kaya naman ay nagsalita siya para magpaalam. Ma, pa, akyat po muna sana ako. Aayusin ko lang po yung kwarto nyo. Naku, wag na, iha. Ako na ang bahala roon. Baka mahirapan at mapagod ka lang. Nako, okay lang po ako. Kaya sige po, aakyat na ako. Sigurado ka ba, iha? Nag-aalalang tanong nito. Muli sanang sasagot si Jonah, pero agad na sumingit si Terence sa usapan. Sasamahan ko po siya, kaya wag ka nang mag-alala. Marahan niyang wika. Alright, sige. Alalayan mo tong si Jonah, ha? Ma, kahit hindi mo sabihin, aalalayan ko talaga ang asawa ko. Wika nito. Kaya naman ay napatingin si Jonah sa kanya bago sila tuluyang umakyat at nagtungo sa kwarto ng dalawa. Nang makapasok, ay agad na kumuha si Jonah ng kumot, punda, maging ang sapin para sa kama. Nakasunod naman sa kanya si Terence habang ginagawa niya ito. Nang ilalagay na nga sana ni Jonah ang balot sa kama, ay agad itong kinuha ni Terence. Ako na ang gagawa para hindi ka mapagod. Sabihan mo na lang ako kung ano ang gagawin. Nananan siyang wika nito sa kanya, kaya ganun nga ang nangyari. Si Terence ang tagagawa habang si Jonah naman ang tagamando. Nang matapos ay halata sa lalaki ang pagod, kaya naman ay pareho silang nakaupo ngayon sa kama. Biglang magsasalita si Terence. Okay lang ba sa'yo na magkatabi tayo ngayong matulog? Baka kasi magtaka si na mama kung magkahiwalay ang pagtulog natin. Nag-iingat ang tono nito. Oo naman. Di ba lagi naman natin tong ginagawa tuwing nandito ang mga magulang mo, di ba? So, wala ring magbabago. Ganun pa rin. Okay. Saad ni Terence dito. Halika na. Bumaba na tayo dahil baka hinihintay na tayo ni na mama. Simpleng tumango si Terence bago ito tumayo at binuksan ang pinto. Pinauna niya na makalabas si Jonah bago siya sumunod dito. Nang pagbaba na sa hagdan, ang babae ay agad siyang tumabi dito at hinawakan ng bewang nito. Kaya naman napatingin si Jonah sa lalaki. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Jonah sa lalaki. Inaalalayan ka, kayo ni baby. Nakangiting wika nito. Kaya naman ay ipinagsawalang bahala na lang ito ng babae at nagpatuloy na sa pagbaba. Pagkarating nga nila sa sala ay naroon ang mag-asawa. Nagtsatsaa ito at nag-uusap ng masinsinan. Nang makita sila nito ay agad na tumayo ang ginang at lumapit kay Jonah. Iha, hindi ka pa ba matutulog? Hindi maganda na magpuyat ang buntis. Matutulog na rin po, ma. Mag-good night lang sana kami sa inyo. Ganun ba? Good night, iha. Nainom mo na ba yung mga vitamins mo? Yes po, nainom ko na kanina. Okay, sige. Magpahinga ka na. Terence, alalayan mo ang asawa mo. Yes, ma. Wika ni Terence. Tsaka niya inalalayan si Jonah paakyat sa kwarto niya. Nang makapasok sila sa kwarto, ay agad na nagtungo si Jonah sa kama at naupo. Marahan niyang hinawakan ang bewang at likod niya at pinindot-pindot na para bang hinihilot. Nakita ito ni Terence, kaya naman ay agad itong lumapit sa kanya. Masakit ba yung likod mo? Nag-aalalang wika nito. Medyo, pero nasanay na rin naman. Simpleng saad ni Jonah. Gusto mo,
Hilutin kita. Ha? Huwag na. Baka maabala pa kita. No, I insist, Jonah. Sige pero huwag mo masyado diinan ha. Konting pressure lang. Ganito ba? Wika ni Terence nang simulan na hilutin ng marahan ang likod ng babae. Oo, dyan. Ang sarap. Wika ni Jonah sa tonong nakakaramdam ng kaginhawaan. Pinagpatuloy ni Terence ang paghihilot niya. Nakapokus siya sa bawat reaksyon ni Jonah, sa bawat hagod niya. Kaya naman ay napangiti siya dahil kahit papaano ay napapagaan niya ang nararamdaman nito. Nakatulog si Jonah habang hinihilot ni Terence, kaya naman ay inayos na nito ang pagkakahiga ng asawa. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Napakapayapa ng mukha nito. Kaya naman ay hindi niya napigilan na hawakan ng mukha nito. Noon pa man ay maganda na ang babae. Simula pa noong mga bata pa sila. Pero ngayong asawa na niya ito at ipinagbubuntis ang anak nila ay mas naging maganda ito sa paningin ni Terence. Aaminin ni Terence na simula pagkabata pa lang ay marami na siyang pagkakamaling nagawa sa babae. Kaya labis niyang pinagsisisihan ang lahat ngayon. Matapos mapagtanto na minamahal na nga niya ang babae. Aaminin niya na pinahirapan niya ito lalo na noong pinilit silang ipakasal ng mga magulang niya. Nagalit siya dahil ito ang naging dahilan kung bakit siya tuluyang iniwan ng babaeng pinakamamahal niya. Pero mabait at may kagandahang loob si Jonah. Kaya naman sa bawat araw na nakakasama niya ito, ay aaminin niyang nahuhulog na ang loob niya dito. Pero natakot siya na aminin ito, kaya naman ay sinadya niya na pahirapan at insultuhin ang babae para maikubli ang sariling nararamdaman. Napahinga ng malalim ang lalaki sa mga naisip at minabuti na lamang na mahiga na sa tabi ng babae. Magkaharap sila ngayon, kaya naman ay malaya niya pa ring napagmamasdan ang maamong mukha nito. Napangiti si Terence at marahang umisod palapit sa babae. Kinaumagahan ay naunang magising si Jonah. Masarap ang naging tulog niya kagabi, lalo na dahil hindi siya masyado nilamig. At nang imulat nga niya ang kanyang mata, ay napagtanto niya kung bakit nga ba ganon ang naramdaman niya. Amoy na amoy niya ang pabango ng lalaki dahil mahigpit itong nakayakap sa kanya. Naisip ni Jonah na umalis na sa pagkakayakap ng lalaki pero hindi niya magawa, lalo na dahil napakasarap sa pakiramdam na mayakap ng ganon ng lalaki. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na napalapit uli sila ng ganito simula nang ikasal sila. Dinungaw ni Jonah ang mukha ng lalaki. Alam niyang gwapo ito, pero ngayong tulog ito at gulo-gulo ang buhok ay mas naging gwapo at kaakit-akit itong tignan. Ipagpapatuloy niya pa sana ang paninitig sa lalaki, subalit bigla siyang nakaramdam na naduduwal siya. Kaya naman ay ayaw man niya na magising ang lalaki ay wala siyang pagpipilian kung hindi ang magmadaling tumayo dahil sobra na siyang naduduwal. Pagkarating niya sa comfort room na nasa loob lang ng kwarto ni Terence ay agad siyang lumuhod sa bowl at nagsuka. Habang hirap na hirap nga si Jonah sa pagsusuka ay nagmamadali naman na nakasunod sa kanya si Terence. Jonah, do you need anything? Ayos ka lang ba? Magtatawag na ba ka ng doktor? Natatarantang tanong ni Terence. Gulo-gulo pa ang buhok nito at halatang naalipungatan. Subalit nagising ang diwa matapos makita ang kalagayan ni Jonah. Matagal siya bago nasagot ni Jonah, kaya naman ay lumuhod ang lalaki sa katabi niya at marahan na hinaplos ang likod nito. Nang matapos sa pagsusuka ang babae, ay maingat siya na tumayo at inalalayan naman siya ng lalaki. Nagtungo siya sa may sink para maghilamos at magmumog.
Nakatingin sa kanya ang lalaki sa buong oras na yon. Kaya naman ay nang hinarap na niya ito, ay natatarantang nagsalita ang lalaki. Ayos ka na ba? Magpapatawag kaya ako ng doktor para ma-check ka. Baka may kailangan kang inumin na vitamins. O baka naman, hindi ka pwedeng magkikilos. Sunod-sunod na wika nito. Napangiti naman si Jonah sa sinabi ng lalaki. Ano ka ba? Ayos lang ako, Terence. Tsaka normal lang to sa mga buntis. You know, morning sickness. Palagi ko naman to nararanasan. Kaya okay lang. Sanay na ako. Palagi? Nag-aalalang tanong ni Terence. Oo, palagi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tsaka kahit yung mga gusto mong kainin, hindi mo sa akin sinasabi. Para sana nabibilhan kita. Ibang tao pa ang nakakaalam at ang bumibili ng mga yon. Malungkot na saad ng lalaki. Hindi ito makatingin ng diretsyo kay Jonah. Gusto ko naman sabihin. Kaso, busy ka rin. Kaya masyadong nakakahiya na abalahin pa kita dahil sa mga bagay lang na ganun. Kahit na, kung para sa inyo ni baby, kaya ko naman na ipagpaliban ang mga gagawin ko. Gagawa ko ng time para sa inyo. Napangiti ng mapakla si Jonah dahil sa sinabi ng lalaki. Nako, huwag mo nang isipin yon. Halika na sa baba. Gutom na rin kasi ako. Pagbabago na lamang ni Jonah sa usapan. Maaga din talaga si Jonah na magising sana dahil ipagluluto sana niya ng umagahan ang mga magulang ni Terence. Subalit nagulat siya na naroon na ang mga ito at nakaluto na rin ng umagahan. Agad silang napansin ng mama nito. Oh, gising na pala kayo, iha. Saktong-sakto, tapos na ako magluto. Halika, maupo na kayo. Naku, nakakahiya naman po na. Kayo pa ang nagluto, ma. Wika ni Jonah habang nakaupo. Ano ka ba naman, iha? Hindi ka dapat nahihiya sa akin. At isa pa, ngayon lang naman ako nagluto para sa'yo. Kung pumayag nga lang tong si Terence na doon kayo sa amin tumira, ay siguradong araw-araw kitang ipagluluto at tiyak na mas maaalagaan kita doon. Ma, napag-usapan na natin to, diba? Singit ni Terence sa usapan habang nilalagyan ng makakain ang pinggan ni Jonah. Napahinga na lamang ng malalim ang ginang at kumain na. Madali rin naman na natapos ang pagkain nila. Lalo pa at kinailangan na rin umalis ng mag-asawa dahil may importanteng meeting daw ito na pupuntahan. Tawagin mo ko, iha, kapag may kailangan ka, ha? Paalala ng ginang bago ito umalis. Kinawayan ni na Terence at Jonah ang mga ito habang paalis. At nang makaalis nga, ay bumalik na si Jonah sa loob ng bahay at naupo sa sala. Sumunod naman sa kanya si Terence at tumabi. Hindi ka ba aalis ngayon? Nagtatakang wika ni Jonah. Naglib ako. Ha? Bago yan ah. Sa tinagal-tagal ata, ngayon ka lang nag-leave. Bakit? May plano ka bang magbakasyon? Curious na tanong niya dito. Nasa maselan na stage ang pagbubuntis mo. Kaya gusto ko sana na masamahan ka palagi. Hindi makatingin na wika ng lalaki. Ilang segundo na natigilan si Jonah dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi ka na dapat nag-leave kung ganon. Alam mo kung gaano kahalaga ang trabaho para sa'yo, lalo na ang posisyon mo. Mas mahalaga kayo sa akin, Jonah. Seryosong wika nito. Nagkatinginan silang dalawa dahil dito. Hanggang sa lumipat ang titig ni Terence sa labi ng babae. Napalunok siya bago unti-unting lumapit dito. Subalit bago pa man magdikit ang mga labi nila ay napatayo si Jonah. May check-up pala ako ngayon. Kailangan ko na maghanda. Medyo tarantana wika ni Jonah bago ito nagmamadaling umakyat sa kwarto nito. Naiwan naman si Terence sa sala na may matamis na ngiti. Makalipas ang mahigit 1 oras
ay bumaba na si Jonah para pumunta na sa ospital. Subalit nagulat siya nang makita na nakapang-alis na bihis ang lalaki. Nakasuot ito ng maong short at polo. "Aalis ka din?" tanong niya dito. Yep, sasamahan kita. "Ha? Hindi naman kailangan, Terence. Baka makaabala sa'yo." No, this time, gusto ko na kasama ako sa lahat ng check-up mo, maging sa mga lakad mo. Desidido nitong Saad. "Sigurado ka ba?" Yes, kaya tara na, baka mahuli ka pa sa appointment mo. Nangingiting sumunod si Jonah dito. Pero nang mapagtanto niya yon, ay muli siyang nagseryoso. Nang makarating sila sa ospital, ay agad silang pinapasok ng assistant nurse doon. "Good morning, Doc." Maligayang bati ni Jonah sa doktora. "Oh, good morning, Jonah. Oh, may kasama ka?" Wika nito nang makita si Terence na kasunod niyang pumasok. Yes po." Siguro friend, gaya ng kasama mo dito last time?" Kuryosong sagot nito. May kasama siya dito last time? Naiintrigang tanong ng lalaki. Yes. Actually halos kagaya mo rin ang height, tsaka gwapo rin. So, are you her friend?" Muling wika ng babae. No. Matigas na pahayag ni Terence. Relative?" Curious pa rin na tanong nito. Of course not. I am her husband. Asawa niya ako. At from now on, ako na ang kasama niya dito kapag may check-up siya. "Terence," saway naman ni Jonah sa lalaki dahil medyo tumaas at naiirita ang tono nito. "Oh, I'm sorry." Hinging paumanhin ng doktora at pagkaraan nga lang ng ilang minuto ay nagsimula na sa pag-check kay Jonah. At buong oras nga nila doon ay nakabusangot ang muka ng lalaki. Nagbago lamang ito nang makita na sa screen ang baby sa tiyan ni Jonah. Rinig rin ang heartbeat ng bata. Yan ba ang anak namin? Naluluhang pahayag ni Terence habang hawak ang kamay ni Jonah. "Your baby is a boy. Congratulations." Anunsyo ng doktor. Napangiti naman si Jonah matapos itong marinig at napatingin kay Terence. Nagulat siya matapos makita na lumuluha ang lalaki habang matamis ang ngiti na bumaling ito sa kanya. Ay agad siya nitong hinalikan. Aalman na sana siya, subalit ayaw niyang sirain ang kasiyahan nito ngayon. Salamat, Jonah. Salamat sa napakagandang regalong to. Naluluha pa rin na wika nito. Matapos ang anatomy ultrasound, ay maraming paalala sa kanila ang doktor. At ngayon nga, ay nasa sasakyan na sila. At halatang halata pa rin sa lalaki ang kasiyahan. Nilingon siya nito. Ano kaya ang magandang pangalan sa kanya, Jonah? May naisip ka na ba? Excited na tanong nito. Wala pa naman. Paano kaya kung Tier? O kaya John Tier? Habang nagbibigay nga ng suhestyon ang lalaki sa mga maaaring maging pangalan, ay biglang tumunog ang tiyan ni Jonah. Kaya napahinto ito at nanlalaki ang mga mata na napatingin kay Jonah bago nagpipigil ng tawa. Gutom ka na. Natatawang wika nito, kaya naman ay nainis si Jonah. Hindi ako yon, yung anak mo yon. Namumulang wika niya at hindi makatingin sa lalaki, kaya naman ay mas natawa ito. Sorry. Saan mo gustong kumain? Pigil pa rin ang tawa na tanong nito. Kahit saan, basta gusto ko may seafood. Alright, seafood it is. Magana nitong sabi bago pinaandar ang sasakyan. Nang makarating nga sila sa seafood restaurant, ay mas lalong kumalam ang tiyan ni Jonah. Kaya naman ay mas lalong napahalakhak ang lalaki. Kapag hindi ka tumigil sa kakatawa, iiwan talaga kita dito. Natatawang turan ni Jonah. I'm sorry.
I just find you cute. Halika na nga at nagugutom na ako. Agad naman na bumaba ang lalaki at pinagbuksan ng pinto ang babae. Pagkapasok pa lang ni Jonah ay agad na siyang natakam sa mga pagkain na naaamoy at nakikita niya. Kaya naman ay agad na siyang naupo sa nakita niyang upuan at kinuha ang menu. Nilingon ni Jonah ang lalaki. Subalit laking gulat niya nang makita ito na tulala habang nakatitig sa isang babae. Tinignan ni Jonah kung sino ang babaeng yon. Nagulat siya matapos mapagtanto na si Irish pala ito, ang babaeng pinakamamahal ni Terence. Nagkatitigan sina Irish at Terence. Subalit unang nakabawi si Irish at nilapitan at niyakap ang lalaki. I miss you. Madamdamin at tuwang-tuwa na saad ni Irish bago hinalikan ang lalaki. Napapikit na lamang si Jonah matapos makita na hindi man lang umangal ang lalaki. Hinila ng babae si Terence patungo sa malayong lamesa at ang mas ikinawasak ng puso ni Jonah ay ang katotohanan na nakalimutan na ng lalaki na kasama siya nito. Kaya naman bago pa man tumulo ang luha ni Jonah ay tahimik na siya na lumabas ng restaurant. Nagpasya na lamang siya na umuwi, lalo na at wala naman na siyang gana. Pagkarating nga niya sa bahay ng lalaki, ay doon na bumuhos ang luhang pinipigilan niya. Nagtungo siya sa kwarto at sinimulan na ang pag-eempake. Binilisan niya ang pagkilos dahil ayaw niya na maabutan pa siya doon ng lalaki. Kaunti lang naman ang damit niya doon, kaya naman ay hindi na siya nahirapan pa. Nang matapos, ay agad siyang nakasakay sa isang taxi. Tumutulo pa rin ang luha niya habang umaandar ang sasakyan, kaya naman ay napatingin sa kanya ang driver. Ayos ka lang po ba, ma'am? Magalang na tanong ng taxi driver. Ayos lang po ako, manong. Napuwing lang po ako. Pagpapalusot niya kahit na alam nito na hindi ito totoo. Magsasalita pa sana ang driver, subalit tinikom na lang nito ang bibig at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang minuto lamang ang itinagal ng biyahe at nakarating na si Jonah sa bahay ng mama niya. Agad siyang kumatok dito at nang pagbuksan siya nito ng pinto ay agad niya itong niyakap. Nagulat man ang nanay niya ay agad nitong ginantihan ang yakap ng ina. Magiging maayos din ang lahat, anak. Nandito ako para sa'yo. Marahang bulong nito kahit na hindi pa man nito alam ang dinaramdam ng anak. Mas lalong napaluha si Jonah dahil dito. Kaya naman ay tuluyan na siyang inakay ng ina papasok sa bahay. Nang kumalma na si Jonah ay agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang ina. Pwede mo na ba sabihin sa akin kung ano ang problema mo, anak? Nagdadalawang isip si Jonah kung sasabihin ba niya ang kanyang ipinagdaramdam. Subalit nang sulyapan niya ang kanyang ina, ay narealize niya na ito na lang talaga ang tanging kakampi niya sa buhay. Ang sakit-sakit pala, magmahal. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi ko na lang sinubukan. Parte ng pagmamahal ang sakit, anak. Alam mo ba, naniniwala ko na hindi ka nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Hindi ibig sabihin na nagmamahal ka ay hindi ka na masasaktan. Pero paano kung ako lang ang nagmamahal? Sigurado ka bang ikaw lang ang nagmamahal? Makahulog ang wika ng kanyang ina. Alam ko kung gano'n niya kamahal si Irish, ma. Kaya hindi niya ako masisisi na hindi ko siya mapaniwalaan sa mga sinasabi niya na mahal niya ako. Marahil nga, mahal niya ako. Pero hindi yun kagaya ng pagmamahal niya kay Irish. Kailangan niyo mag-usap, anak. Linawin niyo muna ang nararamdaman ng bawat isa bago pinutol ni Jonah ang sasabihin ng kanyang ina. Ma, ayoko siyang makausap.
Gusto ko na muna magpahinga. Wika ni Jonah bago ito nagpunta sa dati nitong kwarto. Dahil sa kakaiyak ni Jonah ay nakatulog si Jonah at nang magising siya ay nakarinig siya ng komosyon sa labas ng bahay nila. Kaya naman ay agad siyang lumabas ng kwarto at dinungaw ang nangyayari sa labas at doon nga ay nakita niya si Terence na kinakausap ng kanyang nanay. Umuulan sa labas kaya naman ay basang-basa na ang lalaki. Nay, alam ko nandyan po si Jonah. Gusto ko po siyang makausap. Ayaw kang makausap ng anak ko, Terence. Kaya umalis ka na lang muna. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang umalis dito nang hindi ko pa nakakausap si Jonah. Kailangan ko po siyang makausap. Kailangan naming magkausap. Mapilit na saad ng lalaki. Kaya naman ay naiinis na lumabas si Jonah. Anak, mababasa ka ng ulan. Nag-aalalang wika ng nanay niya. Subalit inignoran niya ito at hinarap ang lalaki. Jonah. Nakangiting saad ng lalaki at niyakap ang babae. Subalit agad siya nitong sinampal at tinulak. Ang kapal ng mukha mo. Nagpunta ka pa talaga dito? Ang saya-saya mo dun Kasama mo si Irish. Si Irish na mahal mo. Si Irish na iniwan ka dahil sa akin. Si Irish na pakakasalan mo sana. Kaya bakit nandito ka pa Lumayo na nga ako para maiuwi mo na siya doon. Kaya bakit ka nandito na naman sa harap ko? Naluluhang saad ni Jonah. Subalit agad itong nahinto nang halikan siya ng lalaki. Malalim ang halik nito. Kaya naman nang pilitin ni Jonah na kumawala dito ay nabigo lamang siya. Matagal ang naging halik na yon. Kaya naman ay natulala si Jonah. Matapos maghiwalay ang mga labi nila. Pwede mo ba akong pakinggan? Kahit kaunting minuto lang para magsalita. Pakiusap ng lalaki. Walang naging sagot si Jonah. Kaya naman ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Alam ko, may pagdududa ka sa pagmamahal ko para sa'yo. Pero sana malaman mo na, hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. Kaya nang umuwi ako sa bahay at wala ka roon, kinabahan ako. Di ko alam ang gagawin ko. Mahal mo ko? Pero kanina, habang kaharap mo si Irish, ibang-iba ang sinasabi ng mukha mo. Siguro ay tuwan-tuwa ka. Na finally, nandito na ulit ang taong pinakamamahal mo. Nagulat ako na nandun siya. Yun lang yun, Jonah. Ikaw na ang mahal ko. Kaya sana naman, huwag kang maging unfair. Naluluha na ring pahayag ni Terence. Ako pa ang unfair? Ang kapal na mukha mo. Lahat ginawa ko para sa'yo, para mahalin mo lang ako. Tapos sasabihin mo sa akin na ako ang unfair? Ayaw na kitang makita, Terence. Tapusin na Hindi na natuloy pa ni Jonah ang sasabihin niya. Dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan at may naramdaman din siyang likido na lumalabas sa kanya. Muntikan na sanang matumba si Jonah. Buti na lamang ay agad siyang nasalo ni Terence. Tumakbo na rin palapit ang kanyang ina. Jonah, anong nangyayari sa'yo? Jonah! Nag-aalalang wika ni Terence. Ang sakit, Nay! Ang sakit! Umiiyak na saad ni Jonah. Kaya naman mas nataranta si na Terence. Dadalhin ka namin sa ospital, ha? Nandito lang ako. Alus sa kanya ng lalaki. Mabilis silang nakarating sa hospital at agad din naman na inasikaso ng mga doktor si Jonah. Dok, ano pong nangyari sa asawa ko? Taranta na tanong ni Terence. It seems like your wife is already in labor. Wika ng doktor. What? Pero hindi pa niya due date. My child is only 7 months, Doc. Nag-aalalang wika ni Terence. Yes, kaya sa kalagayan ngayon ng asawa niyo, ay premature ang magiging baby niyo. Hindi ba delikado yon? Nauutal na tanong ni Terence. Yes, I will explain to you everything later. But for now,
Kailangan ko na munang puntahan ang asawa niyo. Wika ng doktor bago dali-dali na pumasok sa delivery room. Nang hihina na napaupo si Terence sa labas ng delivery room, katabi ang nag-aalala na rin na ina ni Jonah. Subalit maya-maya lamang ay nakarinig sila ng nagmamadaling yabag, kaya naman ay napalingon si Terence. Ano na naman ang ginawa mo kay Jonah? Hindi pa niya due date ngayon. Kaya bakit nanganganak na siya? Galit na wika ni Clark habang kinukwelyuhan si Terence. Agad naman na pumagitna sa kanila ang ina ni Jonah. Magtigil nga kayong dalawa. Nasa critical na kalagayan ang anak ko, pero nagagawa niyo pa ring mag-away. Tandaan mo to, Terence. Kapag may nangyaring masama kay Jonah at sa anak niya, mananagot ka sa akin. Di na nagawa pang sumagot ni Terence, lalo pa at sinisisi naman talaga niya ang sarili sa nangyari. Makalipas ang 2 oras ay lumabas na ang doktor sa delivery room. Agad na lumapit sila Terence sa doktor. Kamusta po ang mag-ina ko? Naluluhan na saad ni Terence. As expected, premature ang bata, kaya naman ay nasa incubator na siya ngayon. As for your wife, maayos naman siya. Tulog pa siya ngayon kaya ililipat na muna siya ng room. Tanging saad ng doktor bago ito umalis, at kasunod nga ng pag-alis nito ay ang paglabas kay Jonah na tulog pa ngayon. Agad na sumunod sina Terence hanggang sa mailagay na sa bed ang babae. Agad itong nilapitan ni Terence. Babalikan kita ha. Pupuntahan ko muna yung baby natin. Bulong niya sa natutulog na babae bago ito hinalikan sa noo. Narinig ito ng ina ng babae, kaya naman ay tinapik nito ang balikat ni Terence. Ako na muna ang bahala sa kanya. Sige na, puntahan mo na muna ang apo ko. Marahan, subalit malungkot na saad ng matanda. Agad na nagpunta si Terence sa kung saan ang incubator ng anak nila. Napahawak siya sa salamin at napayuko na hindi niya kayang tagalan ang titig sa anak niya. Ang liit-liit nito. Patawarin mo ako, anak. Kasalanan ko to. Nauutal na wika nito dahil sa sobrang kakaiyak. Kaya naman ay nagulat siya nang maramdaman ang pagdapo ng kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kasalanan, Terence. Mahina ang cervix ko, kaya nagkaganon. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Marahan, subalit naiiyak na saad ni Jonah. Nagugulat at nag-aalala siyang tinignan ni Terence. I'm sorry, Jonah. Patawarin mo ko. Pero hayaan mo. Kung ayaw mo na, nandito ako. Iiwas ako. Pero sana, hayaan mo pa rin ako na makalapit sa anak na. Hey, ngayong nandito na si baby, na-realize ko na masyado ako naging makasarili. Hindi ko man lang inisip ang anak natin. Gusto ko siyang bigyan ng kumpletong pamilya, Terence. Ang ibig mo bang sabihin? Muling pinutol ni Jonah ang sasabihin nito. Gusto kong kalimutan na natin ang mga nangyari noon at magsimula ng bago. Kasi sa kabila ng mga yon, aaminin ko na hindi pa rin naman nagbago ang pagmamahal ko para sa'yo. Naluluhang saad niya. Mahal na mahal kita, Terence. Kaya para sa anak natin at sa pagmamahal na meron ako para sa'yo, willing ako na sumubok ulit para sa pagmamahal na yon. Kita ang saya sa mga mata ng lalaki matapos itong marinig at maingat na niyakap ang babae. Pangako ko sa'yo na hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo, Jonah. Simula sa araw na to, tanging kaligayahan mo at ng anak natin ang iisipin ko. Mahal na mahal kita. Madamdaming wika nito at masuyong hinalikan si Jonah. Sa kabila ng mga napagdaanan ni na Jonah at Terence, ay pinili nila na mahalin
ang isa't isa. Mas nanaig ang pag-iibigan nila kesa sa mga balakid at di pagkakaintindihan. Sa ngayon ay masaya silang namumuhay kasama ang kanilang 3 anak. At sa paglilipas ng panahon ay mas lalo nilang minahal ang isa't isa. Pinagtibay ng kanilang mga anak ang pagmamahalan nila.